Nung mid-90s kasi, pagka-graduate namin, mababa pa yung sweldo ng AFP. Tapos talagang wala kang makikita mga bago mga barko, mga eroplano. Kaya yun yung estado. Tapos sobra yung corruption. In fact, I wrote a thesis about the different forms of corruption sa Navy. Meron yung mga barko, ini-escortan mismo yung mga smuggler, yung mga illegal loggers, lahat. Then, meron yung binibenta yung fuel. Tapos, ito na yung mga pabaon sa mga generals na nagre-retire. Then, pagka nag-o-audit, kunyari, kasi binibenta yung mga balat barel, sa mga supply depot. Pag mag-o-audit na, biglang may sasabog eh. I remember nun sa Zamboanga nun, sa Malagutay supply depot, sumabog yun, talagang ang lakas. Kasi yun pala nagkakaroon ng audit. Ngayon, because of the explosion, na-cover na nila. Yung pala, binibenta na yung bala at barel sa mga kalaban ng estado. So marami yun. Maraming mga iba't ibang mga kadahilanan. Nung year 2000, nagkaroon ng all-out war with the MILF. Ngayon, ang problema natin noon, sa sobrang ghost delivery ang nagiging practice ng mga bala at baril. Nung nagkaroon ng actual na gera, walang bala sa bodega, sa supply. Kasi dinideclare nila na deliver, pero ghost delivery. Nagkaroon ng pangangailangan talaga. Noong panahon na yon, 1 month into the war, naubos na yung bala ng armed forces. Yung MILF, putok pa rin ang putok. So the Navy had to go to Thailand to import yung mga bala ng Army tsaka ng mga bomba ng Air Force. So, ganun kalala na yung umabot yung corruption. Kaya, yun ang nangyari. Then, alam mo naman, pagka nagkakaroon ng pagsasama-sama minsan, whether it's alumni homecoming or promotion, doon na nagko-compare notes. Kami magmimista sa ibang yung Army, iba rin ang na-experience sila ng corruption. Yung Air Force, iba rin. So, parang grabe yung situation. So, nag-organisa kami na tipong, sige, when our time comes, babaguhin natin yung sistema. So, ganun yon. Until, nagkaroon kami may isang underclass na inutusan maghagis ng granada sa mosque. And before that, nagpuputukan yung mga airport, Davao Airport, yung Davao Wharf, Cotabato Airport, tapos daming sumasabog. Then nakakita kami ng Oplan na ang nagkakandak AFP ng Special Ops, kumaga state-sponsored na terrorism. Mm-hmm. Doon na kami na-alarma. Then finally, yun nga, yung isang underclass, inutusan talaga siya maghagis ng granada sa mosque para mag-trigger siya ng parang jihad or something para ngayon to justify yung scenario na ginagawa. So doon na nagsabi yung grupo na hindi natin to pwedeng hayaan. Kailangan natin to ipresenta sa taong bayan. Yan yun. Mm. During that time, sir, nagkaroon nga ng Ohud Mutiny ng 2003. And then, after that, of course, na-suppress naman kayo ng mas malaking pwersa ng ating pamahalaan during that time. You also peacefully surrendered. Looking back, sir, that was already 23 years ago. Yeah. Since you led a very young, passionate, patriotic military men and women during that time to counter corruption. Meron ka ba, sir, regret? Looking back, there was no other choice to make. Kasi ganito yung sitwasyon mo hahayaan mo na lang
'di ba? We were not trained to kill civilians. Ito yun yung ino-order eh. So, ang idea dito nung OCOD incident is i-expose ito lahat sa taong bayan, then let them decide. Ganun yon. Kasi mahirap matulog kung knowing na yung mga patayan na against civilians kagagawan nyo. So, hindi tayo trained for that. So, yun lang nga, trained din naman tayo sa academy na pag may ginawa kang infraction of the law, take and take ka. Yes, sir. So, nung napresenta na namin sa taong bayan, then bahala na sila, then we faced squarely yung repercussions, which is yung pagkakulong. So nakulong kami ng 7.5 years. No? In my case, 7.5 years. May mga ibang mas maaga nakalabas. Yes, sir.